but not everything that looks right is right. No? Dili siya imong anak ihain takuto. Let every plan, every decision, and everything will fall into place where God is pleased. No? Not where we are comfortable. Kinahanglan dili lang ta komportable nga diraha lang. Kinahanglan mamuhat gyud ka. Tinuod bugas man usahay daghan kita guluhon. Pero muna siya, how much are we willing to sacrifice? No? Magpana ka again and again ito ang galingon. Sa Luke 9:23, whoever wants to be a disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Daily daw, so dili lang siya domingo. Dili lang siya usa ka adlaw. Sa tibuok katong simana, sa tibuok natong kinabuhi, kinahanglan mabuhat gyud ta. No? Sa John, 1 John 2:3-4. Kung tumalo nato ang mga sugo, muna siyang warning and promise to pay. Kung tumalo nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguron nato, nakaila kita kaniya. Kung may ingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa isugo, makakun ka ng tawhanan, kung wala kaniya ang tuuran. Kung sabihin mo ko, no? Dili gusto ang Diyos o bakakon. No? Kung naingon siya dira sa Proverbs 19:9, and he who speaks lies shall perish. Warning. No? So promise of things, si Jesus bitag, ang nahigugma ka nako, magtuman sa akong isugo. Higugmaon siya sa akong amahan, o ang akong amahan, o akong muanha o pagpuyo diha kaniya. Amen. No? So, sa Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Bisan pa man ang kamatayon. Basta ko lang sa Bisaya, nagpaubos siya o nagmasilutanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. No? Kamatayon yun, no? He sacrificed ang iyang kaugalingon. Kita, kaya na ito, bisan pa man ang kamatayon. Kaya na ito, ang atong kalimang kaugalingon pag-usap. Are we willing to sacrifice them even to death? No? Wala ko naman ka na abot sa inyong anak na punto, pero pag abot ang anak na punto, let's remind ourselves na gugma sa inyo sa ato. No? Dugo yun. Ang only son yun niya, ang iyang sacrifice for us all. No? Sa Santiago 2:21, sa unsa pang paagihan ang atong amahan na si Abraham iisip sa Diyos ng matarong. Dili ba tungod sa paghalan sa iyang anak na sige sa aklito sa panaman na ay pagsakripisyo. No? Si Abraham, iyang sacrifice ng iyang puntong. Kahit ang sacrifice, mawagin na siya ang obedient. No? Kita, manaang ng kadalian sa pasakalimutan. O, naglisod yun, lisod man. Dili yun yung anak ka sa iyo. Kaya, nagod ka sa kalimutan, kaya imusundon ang langit nun. Lisod, uy. Pero, kung inuhang goal is heaven, focus on our life. No, mag-focus kita sa atong Lord. Kung si Jesus ang ato ang itiguha darian, focus ka sa kay Jesus. Wala dili sa ubang putang na makapalilayo nato para sa inyo. So, iyon sabi sa Santiago 2:25, iyon sabi ini ang nahitabo sa daot ng babayi na si Rahab. Iisip siya sa Diyos nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtarong sa mga istiyang Hudyo, pagkikyas agi sa laing tangan. Naagi hapon ang pagsakripisyo. Iyang kinabuhi yung sacrifice. Pag masakpan siya na siya ang nagbuhay, siya ang nagtabang, patay. No? Pero iyang gibuhan. No? Naagi ang pagsakripisyo. Iyang kinabuhi ang iyang sacrifice. No? So, igrasyahan siya sa Ginoo, wala naman siya na pero nag-sacrifice siya, nahimaya ang Diyos sa iya. Kita, kung sa may kaya nato, no? Halang sa pagsakripisyo sa Diyos. Halang doon ba ang Diyos sa iyong kinabuhi? No? So, nag-sacrifice pa rin. Ako na po, ang tanan. Let's
ibalik kami ng finance for us na mag-ampo ka ay sa closing. Salamat po Diyos sa inyong kaaman. Salamat po sa kabutagong pagkakas once again. We thank you Jesus sa matapos sa kami kabuhi na nakakaroon din kamulan. Salamat po Diyos na natin palimbahon isang kaman Lord sa mga kapulian Lord God. Lord, imo kami itabangan Lord God makapasimba sa imong mga record Lord God. We thank you Jesus na mabuhat ka sa sa kinabuhi Lord. Salamat Lord that you remind us Lord God for your sacrifice sa cross. Salamat po Diyos. Salamat sa imong mukha, sa imong mga kayo Lord God. Lord, imo himaya kami Lord. Jesus, we pray. Amen.